Sinusulong ngayon ng COMELEC at ng mga Philippine Embassy sa iba't ibang mga bansa tulad ng Canada at United Arab Emirates at iba pa ang OFW online voting. Meaning guys, online na boboto ang mga OFW pagdating ng eleksyon 2025. At nabasa ko rin sa announcement ng COMELEC at ng Philippine Embassy na kahit dati na kayong registered as OFW voters, ay kailangan nyo pa rin o required kayo mag-register or mag-enroll as OFW online voters para makapagboto or makaboto kayo. At parang ginawa na nila itong mandatory. Tinanong din natin ang mga taga-Philippine Embassy tungkol dito. Pero wala pa silang reply at clarification tungkol sa issue dahil may mga OFW na ayaw sa online voting at gusto nila mismo na bumoto sa Philippine Embassy. Dahil kahit ako man nga ay duda sa online voting dahil baka madaya lang ito. Kagaya nga sa loto sa Pilipinas mula nang maging online, ay halos araw-araw at weekly ay may nananalo. Nagsasalita ako bilang isang Filipino registered voters. Dahil ako man ay nangangamba na baka madaya ang boto natin sa gagawin na itong online. Na sana wag naman mangyari. At ayon nga dito sa video na kapag hindi kayo nakapag-register online at nakaboto, ay hindi na kayo qualified makaboto sa presidential election sa 2028. Kaya guys, mandatory or required tayo mag-register as OFW online voters. At nakatakda na raw sa May 12 ang general election sa Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, online na ang pagboto ng overseas Filipino voters. Ang mga importanteng petsa at mga hakbang na dapat tandaan ng mga Pinoy abroad para makibahagi sa pagpili ng mga lider ng Pilipinas. Sa report ni Rhea Santos. Kaya good news sa lahat ng kababayan natin abroad sa panahon ng halalan. Sa darating na 2025 national elections, ginawang mas accessible at madali ang pagboto ng mga Filipino overseas voters. Pwede na kayong bumoto online. Pagsapit ng March 20, magsisimula na ang pre-enrollment para makaboto online ang mga rehistradong overseas voters sa general election ng Pilipinas. Ang pre-enrollment bukas hanggang May 7. When we say pre-enroll, that means you will have to create your own account, COMELEC account, create your own password, and then once you have secured an account, a personal account, then COMELEC will give instruction how to cast your votes online. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na boboto ang overseas Filipinos online. Bago sumapit ang March 20, siguraduhin daw na ang inyong pangalan ay nasa listahan ng Certified List of Overseas Voters o CLOV. Pumunta sa website ng inyong konsulado para makita ang listahan. Kung verified na nasa listahan ang inyong pangalan, abangan ang link na ilalabas ng konsulado sa March 20 para kayo ay makapag-pre-enroll. To pre-enroll, you need to have your Philippine passport at hand because I think they will need to find some valid identification for you. If you don't have an email address, then create your own email address. You cannot use other people's email address. For example, nanay ko, hindi niya pwedeng hiramin yung aking email account. Bawat overseas voter dapat may sariling email address. Di pwedeng humiram ng email ng iba. Mag-isip na rin ng password na gagamitin. Kung may hamon ng pag-setup ng account, maaaring pumunta sa konsulado sa pre-enrollment period para mabigyan ng gabay. Magse-setup ng kiosks para matulungan ang mga D-Tech savvy tulad ng mga senior. May 12 ang general election sa Pilipinas. Pero para sa mga Pinoy abroad, pagsapit ng April 13, maaari na kayong bumoto online. They are given 1 month voting period. So that 1 month will start April 13 up to May 12, 4 a.m. They can vote for 12 senators and 1 party list. If you don't vote now, then there is a probability that next election your name will not be listed in the list of registered voters. And remember, the next election, 2028, is presidential election. Higit 67,000 ang rehistradong botante sa buong Canada. Sa gitna ng malaking pagbabago sa overseas voting ngayong taon, umaasa ang mga konsulado na makikibahagi ang lahat dahil nakasalalay ang kinabukasan ng Pilipinas sa boto ng bawat Pilipino. Bilang isang botanteng Pilipino, may karapatan tayong masiguro na hindi madadaya ang boto natin kung sino man ang sinusuportahan natin. Magsisimula ang online voting registration or enrollment sa March 20 dito sa United Arab Emirates.
na ilalagay ko ang announcement ng mga Philippine Embassy sa description ng video na ito. At ilalabas nila ang link or website ng online enrollment sa March 20, 2025 kaya maging updated kayo mga kababayan kong OFW na voters dito sa United Arab Emirates. At bisitahin nyo ang Facebook page ng ating Philippine Embassy na ilalagay ko din sa description ng video na ito para updated kayo.